po, Miss Aiko. Hello Hello sa po. inyo. Ano po yung naging course nyo ngayon sa Australia? Saan po kayong college pala mo? And yung course? Sa Queensford ako, tapos ngayon nagte-take up ako ng kitchen management. Yung po ba sa kitchen management? Mahirap po ba? Kasi syempre actual yon, may sarili kang kitchen, di ba? Kung magluluto ka talaga, mahirap po ba? Hindi, kasi ano naman, based on experience ko ngayon, nagpa-practical kami. Magsasample muna yung chef, and then, tsaka nyo gagawin. Minsan by group, minsan titignan ko niya by solo, pero kaya naman. Actually, yung Queensford, okay siya kasi majority ng classmates ko sa class namin, 90% Pinoy kami. So, ayan, masaya. Parang nasa Pinas lang, no? So kapag may school day namin, feeling mo nasa Pinas ka kasi majority ng classmates mo, Pinay. So, ayan, nag-enjoy kami. So, pagdating naman sa sa pag-aaral, kasi 'di ba syempre dito sa Philippines, kapag sinabing mag-aaral ka full-time, like 6 days, 'di ba, in a week. Diyan po ba sa Australia, ilang araw siya, tsaka ilang oras per day? 2 days a week ang klase namin. Tapos, nagre-range ng 5 to 6 hours, pero minsan natatapos ng 5 hours lang a day. Yeah. Okay, so talaga saglit lang. So mas marami yung time. Oo, mas marami yung time para magtrabaho. No? Pero ngayon, ang maganda dito kasi pag sa Australia, libre yung mga pasyalan, tas accessible yung transportation. So, minsan after class, pag nagkayayaan kayo ng mga Pinoy mong classmates, konting side trip, ganyan. Pagdating naman, ma'am, sa trabaho, medyo nahirapan ka po ba makahanap ng part-time job? Sa akin, mabilis lang naman, mga 2 to 3 weeks, makakahanap ka na. Discarded lang talaga. So ngayon, ma'am, nasa work ka po ngayon po ba? Or break time. So ngayon, anong work mo ngayon, ma'am, if you don't mind? Kasi related na din sa course ko, di ba, kitchen management ako. So, nag-work ako sa kitchen ngayon, as kitchen hand. Share nyo din, ma'am, yung process ng application nyo kay Visa Center International. Ayan. Okay, sige. Nag-start ako, free consultation pag-umpisa kay Miss Des. Tapos, syempre, doon ka maliliwanagan pag may questions ka, magkano yung budget, anong course, ganyan-ganyan. So, dahil that time, umabot ako ng 6 months bago ako nag-decide medyo matagal. Kasi sabi ko, mag-iipon pa ako. Pero nung nag-decide na ako, yung dire-diretso na. Mabilis lang sa tulong ni Miss Des saka nung processing officer ko, si Patrick. Parang 3 months lang. Bilis. So, kagad nag-grant ka na, ma'am. Ito na po yung patunay na ang pagiging student visa is the fastest way talaga to enter Australia, di ba? So, when it comes naman, ma'am, pagdating mo sa Australia, syempre, iba yung culture doon. So, pagdating doon, hindi ka naman na culture shock or hindi ka ba natagalan sa pag-a-adjust since marami naman Pilipino, pero syempre, hindi naman agad-agad papasok ka, di ba, sa school. So, paano yung naging adjustment mo, ma'am? Actually, hindi naman ako masyadong nag-adjust. Mababait din naman yung mga Aussie. Ang pinaka-sabihin ko lang na siguro medyo challenge paghanap ng accommodation. Pero, ang discarding ginawa ko, naghanap muna ako ng para sa mga student accommodation. Kasi kapag nandito, syempre may mga requirements. So, yun yung pinakamadali. Yung mga student accommodation muna. Kasi, ang proof lang na kailangan nila, student ka, so okay na. After nung student na accommodation, nakamit ka na ng mga Pinoy, lumipat na ako dun sa isang bahay na Pinoy yung nagre-rent. So, ayun. Konting message lang, syempre, sa mga aspiring student na gusto rin pumunta ng Australia, na maging katulad nyo na nandyan, nagtatrabaho na, nakakapag-ipon-ipon na, di ba, kahit pa paano nakakapagpadala ng pamilya. So, ano po yung i-message nyo po sa mga manonood natin ngayon? Yeah, sa mga aspiring na gusto mag-aral dito sa Australia, nandyan naman si Visa Center. Once na makapag-decide na kayo, kontakin niya lang sila. For me, malaking help kasi lahat ng step ng process, updated ako lagi. And sila pa ngayon minsan nangungulit na time na kailangan mo na tong i-rush, kailangan mo na tong i-submit. So, mapipilitan ka talagang i-submit din sila ng bahala.
sa lahat ng process. And mabilis din naman sila mag-respond. Yeah. And up to now, keep in touch pa rin yung mga agents na tumulong sa akin, nagme-message, kamusta ka dyan? Visa Center International. We make sure na family yung touring namin din sa student and sa applicants or sa client namin, since kayo po talaga, kasi yung success nyo is our success as well, diba? Kumbaga na itatayo nyo yung bandera na talagang totoo talaga na may Visa Center International nakakapagpapunta at nakakatulong sa mga aspiring student na katulad niyo, Miss Aiko. So anyway, ma'am, thank you so much for your time. Thank you. Susunod mo, mag-send ka uli ng mga videos and pictures mo. Sige lang. Lalo na kapag graduate ka na, di ba? Para makita rin namin kung ano yung process ng iyong pagiging estudyante dyan sa Australia. So hopefully, ma'am, maging successful ka pa ng mas malaki, and yung journey niyo po, no? Kasi syempre, sobrang proud kami sa inyo, ma'am. Kasi syempre, nandiyan na kayo. Thank you, Ma'am Aiko. God bless po. Ingat po kayo dyan.